Yes. Pero may lyrics doon ng Dila Beeper eh. Ay, Ha? Di ba sa Chupa Chucho yung lyrics doon Dila Beeper? Hindi charot. cellphone. Hindi, iba na ni Meme. Di ba meron kaming version ng Chuba Chucho ni Meme? Iniba niya nga. Happy New Year. Happy break. Okay naman. Sumama kami dun sa asawa ko mag-New Year sa Cebu. And okay naman kasi siguro ibang lugar. Siguro na ano lang ako na wala sa bahay. Gusto ko rin kasi sa bahay. Pero okay din na at least nakatravel yung mga bata at nakapagbakasyon. Ano usually yung activities na ginagawa mo with the kids kapag out of town? Out of town? Laro. Naglalaro-laro lang kayo. Pag out of town ha, yung mga ganun. Picture-picture. Kailangan maraming picture, tsaka video sila. Hindi ko nga alam bakit ako video ng video, tapos hindi ko naman ine-edit mo. Pero ang dami mula nung maliliit sila. Basta kailangan ma-video namin sila dun sa mga lugar na pupunta namin. Tapos, basta lagi namin, dun sa travel namin, lagi namin pag-uusapan. Halimbawa, pauwi na kinabukasan. O anong in-enjoy niya sa vacation na to. Laging ganun. So ito, dahil New Year, tapos nag-travel din kami. Si Vika kasi, yung huling travel niya na New Year, baby pa siya eh. So ngayon, mas nakakausap mo na dalawa na silang what are they thankful for ngayon ng 2024 and ano yung gusto nilang mangyari ng 2025. Na makikita mo kahit bata, iba sila kausap. Iba, mature sila pag sa ganun. Yun. At pag sa'yo naman, Jolens, tinanong yun, if ever, ano yung grateful ka ng 2024 at looking forward ng 2024? Grateful ng 2024, itong Lavender Fields kasi after 9 years na hindi ako nag-soap, parang, tapos ang dami nang nagbago. Nanibago talaga. As in, talagang, na pala. Parang, okay, so, nag-iintay kasi ako nung dadating yung script, wala na pala. So, ano na, oo. Ay, hindi ba? Grabe yung sa labs kasi yung ano na, email na. Soft copy na. Oo, soft copy na. Wala nang pa-hard copy. Kaya talaga wala nang scratch paper sa bahay. Hindi mo piniprint out? Hindi na rin, kasi nag-revise din naman. Eh, doon, ang bilis na i-revise, diba? Tapos siguro, para konting dalahin na lang. Yun na rin. Pero, oo, sa iPad mini, kasi dito, hirap talaga. Kaya ako, salamin na ako. Hindi ako na pagkain lang, nagre-reading glasses na. So, yun, maraming mga bago. Thankful ako sa Lavender Fields at nakasama ko ulit si Jericho, si Jody, si Nini, tapos yung production, first time ko sa Dreamscape dahil yung unang dati na dapat gagawin for Dreamscape, hindi natuloy. Piolo Tony, Samuel, hindi natuloy. Oo, so sabi ko, nung time na yun, nalungkot ako kasi sabi ko, ito na eh. Nag-taping, nag-pilot na kami. Kasi hindi natin, so nalungkot ako, sabi ko, di ba, baka may time. After 9 years, dito pala ulit ako gagawa. So, nung tumawag pa lang, go na agad, diba? And then, yung trust mo dun sa production, alam mo naman na dekalidad yung ginagawa nila, tapos nakita mo pa yung cast. Tapos, thankful din ako na finally, after ilang scripts, ilang stories, let's say, nag-change din ng director, na tuloy na yung movie namin ni Marvin. Na na-start namin noong 2024 at may natitira na lang kaming 3 days na 2-day shooting day tapos yung pangatlo extra kung ano na lang yung Ano ba yung kinagdam? Dun sa, kasi diba parang best friend, ngayon wait lang. Hindi, yung iba yung friendship namin ni Marvin ngayon. Iba yung, iba na kami magkwentuhan. Iba yung pagka-relax. Yung feeling ko nasa safe space ako. Alam ko na meron akong, may ipoprotekta sa akin dito. Parang ganun. And nararamdaman ko rin, galing sa kanya, na nararamdaman niya na yun din ang gusto kong gawin sa kanya. Pag sinabi niya secret. Pag sinabi niya
tara na, pagtulungan natin to, game. May umawi sa'yo, aawayin ko, parang gano'n. Yung, ginawa namin yung isang eksena sa movie na may mga eksena doon. Hindi namin sinusunod yung script, tapos may biglang sabay kami thank you sa isa't isa. Tapos yung isang eksena, happy yun eh. Pagtingin namin, naiyak kami. Parang iba, yung naiyak dahil ang saya mo lang na nakasama mo yung partner mo dati. Pero iba talaga yung level mo. Oo, parang gano'n. And yun yung gusto namin iparamdam sa mga nanonood, sa mga dati na kasabay namin gano'n naramdaman, at sa mga bago ngayon na I'm sure iba rin yung feeling nila ng kilig. And iba rin para sa kanila kapag ito yung napanood nila. Kasi sa amin ni Marvin, ang important dun yung nostalgia. And ang important sa amin, nostalgia and yung experience. So, may mga gusto kaming gawin like sa promo ng movie na balik tayo dati. Kasi dati puro ano lang eh. Rom-com. Pero ngayon, pati experience, diba? Para masaya. Tsaka classic yun yung best friend love stories. Oo, pero dito nga parang iba na nabitawan ng oh yes. Iba na ang nabitawan ng oh yes. Oo nga. Yes, po. Anong Support! Support! Parang si Mark naman, dahil hindi kami nagkukulang ng pag-uusap or ng kwentuhan, alam niya kung ano yung mga saloobin ko sa work. Alam ko rin kung ano yung sa kanya. And from day one pa lang na nung kami tapos nag-work ulit kami ni Marvin, number one siya pa nagpipicture sa amin. I-post mo na ito. Ay, okay. nagkakausap din sa projects na Oo. Tapos minsan kami, kailan lang lately may naisip si Marvin na idea na gusto niyang gawin na project namin. Sabi ko, ay, naku, baka ganyan siya. Sabi niya, puro ka baka, tawag ako si Mark. Gaganon siya. Basta tapos minsan invite niya, uy, kumain naman kayo dito sa kotse kasi ako mag-serve sa inyo. Wow! Gusto pa sumamon sa kanya namin. Yung mga ganun. Basta ganun na kami ka. Paano mo i-compare yung dating Mark and Julie nung panahon pa ng mga gimmick days sa ngayon na nag-work? Iniisip ko ngayon, pag nakita ko yung kung paano kayo mag-usap ko, ano yung feeling, ano yung, may ang petty natin dati. Oo, parang dati, grabe yung napag-aawalan natin. Pero ngayon, nakakatawa talaga ngayon. Sa Malta. Nauna kasi siyang pumunta doon. Tapos, text. Kailan pa ba kita dating? Tara na, punta na kayo dito. Tara na, lakad na tayo. Lingi mo yung ganun. Basta iba na ngayon. Work ethics. Iba na rin. Attitude sa mga katrabaho, iba na rin. Attitude sa isa't isa bilang artista, iba. At bilang alam natin yung nangyari sa script, hands-on tayo, iba rin. So, marami kami ditong role na ginagawa. Pero, kahit saan pumunta yung role na yun, lagi kaming as one. Yun yung ano namin, yun yung ikinagaan ng loob ko dito sa project namin. Kasi nga sabi namin, ang tawag, alam mo yung group chat namin ng pangalan, Dream Project. Kasi ayaw namin yung pag nag-comeback kayo, tapos nag-comeback lang, hindi. Dream natin to kasi, dream to ng mga nag-support sa atin, di ba? So makikidream tayo at sama-sama tayong tututukanin yung dream na yun na mabalik yung mature na ngayon, pero alam mo yung pagka-mature namin, puwela pa rin. Patol pa rin ako ng pato sa pang-asar niya, sa asar pa rin siya ng asar, na hindi ko na alam kung ba't nga ba ganun? Alam ko na naman na ganyan. Parang natural na sa amin na ganun kami kakulit, ka-asar. Saan mo na part ng iconic love team? Siyempre ngayon, ang dami pa. Yung love team culture, hindi pa rin siya namamatay. Ano yung gusto mong parang ma-impart sa mga part ng love team? Kasi siyempre parang mahirap or may Para sa akin, since ako feeling ko hindi na talaga mawawala yung mga love teams. Kasi lahat naman talaga tayo na in love. Tapos, pag nanonood tayo ng kahit ano pa, foreign movie or kahit ano, gusto natin yung merong pagmamahal, di ba na, tapos parang kinikilig tayo. Gusto natin yung feeling na yun. Sa akin, dun sa mga bagong love team, na nag-start pa lang o nasa gitna na nagkakaroon ng nakakaano na tayo, may mga ganun or minsan ka-inlaban talaga. Kahit ano pa yung maging
biyahe nila, dapat yung respeto ko nila. And I think, yun yung mapagmamalaki namin ni Marvin sa isa't isa. Na kahit na, oo, yung buong Hey Babe na movie, ginawa namin yun nang nag-aaway kami. Pero nakita niyo ba? Hindi, diba? At saka, hindi tumagal nang dahil nag-aaway kayo. Hindi. Pag sinabi, take na, hala, parang, di mo mag-out tayo. Ano, kinikilig ako. May mga ganun. So, pero dahil nandun yung respect. Diba? Parang andun yung pagkabilib ko pa rin sa kanya, sa abilidad niya sa buhay, yung mga business niya, napaproud ako sa kanya doon at napaproud ako na hindi pa rin siya nagbabago ng pag-uugali hanggang ngayon mula noon. Na yung iba nagbago na. Pero siya, kung ano yung Marvin na nakilala ko, pero pag makita mo yung kausap niya yung mga business partners na, wow! Dumugo na yung ilong ko Pero pagka-chikahan kami, talagang kung paano pa rin yung dati. Yun yung mapapagmalaki ko sa kanya at napaproud ako. And nagkaroon ng time, umaten kami ng party, kumanta ako. Tapos ang dami niya na agad na isip na idea o anong gusto niyang gawing project namin. Dahil kumbaga parang natuwa siya dun sa kung paano ko kantahin yung kanta na yun, na pati yung mga tao kumanta. Parang may mga ganun siya. So, tapos minsan magte-text siya na mag-message pag nagpo-post ako ng nag-graduate yung anak ko, yung ganun. So, yung respeto. Kasi pag yun ang nawala, huwag mo na ituloy love. Dahil hindi yung team. Definitely, hindi na nga team, hindi pa yan love. So, hindi lahat madadaan ng napakagaling mo artista. Hindi. Kasi, may something dyan na baka kaya hindi kinakagat yun, may nararamdaman na hindi. Diba? So, kung wala yung respect, wag na lang. Yun lang yung pinaka-magic. Pero may mga artista ba na lumapit sa'yo as an advance of being part of a love team? Hindi naman part of a love team, pero paano gumawa ng rom-com, paano bibitawan ng mga ganito, yun, ng mga ganito. Parang kinikilig ako na nag-mentor dating pero hindi ko kasi pwedeng sabihin sa kanila, ito ang ito ang technique dyan. Hindi kasi technique, hindi siya technique, nasa loob siya. Parang dapat nilang ramdamin yun. Hindi lang sinasabi ko, hindi ako makaisip ng technical na pwede mong gawin na habang tumatawa ko, umiiyak ka. Hindi yun Minsan, matatawa sila sa'yo kahit naka-poker face sila. Matatawa na sila. Pero yung feeling mo na, yung energy mo, yung yun lang yung sinasabi sa kanila. Hindi ako, pag nag-mentor or may nagtatanong, hindi ako matechnical. More on feelings. Tapos, may nagtanong sa akin na winner-shop ata siya tungkol sa love team. So, nagtatanong siya sa akin kasi yung sa workshop daw nila, parang may mga energy pa daw na dapat. Wow! Last 2 minutes. Last 2 minutes. So, parang gusto nilang palamin, paano ba talaga yung gano'n? Yung meron din naman, pero lalaki, tapos yung mga babae, more on rom-com, hindi dahil sa love team. So sa lalaki feeling, like ko na sinasabi sa akin, kayo magdadala niya. Kasi sa amin ni Marvin, para sa akin siya talaga nagdadala. Pero ikaw, ano yung sa tingin mo abangan ng mga band sa huling dalawang linggo? Lavender Fields, naku. Kung akala niyo si Lily ay mabait, charot. Hindi, parang sa akin, kung ano yung na-feel ko, yun sana ang ma-feel nila na sa una, hindi ko talaga alam saan ako lulugar. Pero itong huling yugto or huling weeks ng Lavender Fields, ito yung magpapatunay Okay, ng ayan. I pagmamahal think this wraps up na meron si our... Lily Ni Alika. para kay Camila. Sige. Kung We will paano accommodate niya, yung last paano few lines ba ni Janina niya with the crew. mahahandle yung pag-let go sa atin. Asa si Aaron, partner? Yun. Kasi nahihirapan ako. Julie na tayo. Tsaka ang heavy ng mga scene mo. Umiiyak-iyak siya dito. Hindi, tsaka pag sa anak, di ba si Camila, Pa. 6 years old, kaedad nung anak ko. Kaya mayroong isa doon yung pinukpok ko ng halik dito, yung kukunin na siya. Iyak talaga ako, iyak no. Yung tapos na, ay wait lang. Oh, it's okay. Ayan. Ito na po, ibahin na naman natin ang pamamaalam ng cast. Siguro si Aaron na lang po lalapit sa cast para magpasalamat sa lahat na nandito ngayon. Let's start with Miss Janina Magdangal.
Hello po. She ended the year with a grateful heart. Masaya-saya niyo eh. Kasi may pastil. Hello po. Maraming Mars, salamat and, po oh. ulit. Thank you po ulit sa pagdalo sa birthday ko. Sa pagpunta rito, sa time and effort. Thank you and sana ma-enjoy nyo at magustuhan nyo ang ending na pasabugan at pawasakan ng pagkatao ng Lavender Fields. Thank you very much. Thank you, Mare. And this Asia's rising star, Miss Janine Gutierrez. Any final words?